Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, sa video ito, pag-uusapan natin ang ating recent trip sa China, particularly doon sa Shangjiajie, wherein we joined the tour via SMB Travel and Tour sa 5 days, 4 nights, the Grand Avatar Adventure nung nakaraang June. So, pag-uusapan natin lahat ng mga questions na na-receive natin sa comment section ng ating series, and at the same time, magbibigay din tayo ng tips at tricks at kung ano pang mga bagay na pwede ninyong i-take note at magamit just in case na magta-travel din kayo or magjo-join kayo ng mga ganitong klaseng tour via SMB Travel and Tours. So, lahat ng mga tanong sa comment section, tinipo natin para masagot natin lahat. So, exciting to guys, at kung kayo nga ay pupunta rin sa China, makakatulong sa inyo ang video ito. So, tara, samahan nyo ako. So, una na nating pag-usapan guys, yung ating travel dates. So, ang travel dates nitong tour na ito is from June 13 to June 17, 2026. So, tandaan niyo na sa mga ganitong tour, meron silang specific travel dates for specific destinations. So, hindi ka pwedeng mag-decide kung kailan mo gustong sumali sa tour or kung anong date mo gustong mag-start yung tour. So, it will all depend doon sa inyong tour agency. In my case, yun nga, yung SMB Travel and Tours. And sa mga bago pa lang sa channel na ito, kaya rin SMB Travel and Tours yung ating napili. It's because nakapag-travel na tayo sa kanila before, sa China din, sa Shanghai. So, pwede nyo ring panoorin yung vlog ko sa Shanghai para magkaroon din kayo ng idea just in case na Shanghai tour naman yung jojoinan nyo. Makakatulong din yun sa inyo. Alright, so next naman ano nga ba yung mga inclusion dun sa package na binook natin sa SMB Travel and Tours? So, mahalagang malaman ito guys kasi malalaman ninyo or magkakaroon kayo ng idea kung ano lang yung kasama dun sa tour at ano yung mga optional packages or add-ons na pwede nyo yung i-take advantage of or pwede nyo i-book separately on your own, pwedeng sa Klook, sa Agoda, or sa anumang affiliate dun sa mga gusto nyo mapuntahan sa mga places na nandun sa destination na pupuntahan ninyo. So, unang-una na dyan is, yun nga, 5 days, 4 nights, the Grand Avatar Adventure, Forong Town and Sangjiajie Tour. Yun yung pinaka-title niya. Ang all-in na number 1 na inclusion is yung hotel. So, sa hotel, guys, since solo travel ako ngayon, is solo room din yung aking binook. So, kapag solo traveler guys, tandaan, kapag sasali kayo ng mga ganitong tour, meron kayong babayaran na single supplemental fee. So, yung single supplemental fee, yun ay additional na fee para may sarili kayong room doon sa mga hotels na pupuntahan ninyo or pag-i-stayan ninyo. Dahil nga, kung napanood ninyo or nasubaybayan ninyo yung vlog ko, yung mga hotel na pag-i-stayan hindi isang hotel lang. Sa duration ng tour na ito guys, sa Sangjiajie, nakatatlong hotel kami in total dun sa 5 days and 4 nights. So, pero lahat ng hotels na yun, kung hindi 4-star, 5-star hotels. At breakfast is also included. And yung breakfast nila guys, hindi lang basta-basta breakfast. Ano siya guys, buffet style breakfast. So, for this particular tour, lahat ng binook namin or na pagbuka naming hotel is 5-star accommodation. So, yun naman yung napag-agreed upon dun sa aming details ng aming tour dito sa SMB. So, aside from the hotel, of course, kasama na rin yung round-trip chartered direct flight by Qingdao Airlines. Meron na rin yung kasama 20 kilograms na check-in baggage at yung normal na 7 kilograms na hand carry. So, sa case ko, hindi ko na kinailangan pang mag-add ng baggage allowance. Normally kasi, as a solo traveler, medyo nag-add ako ng, or yung maleta ko, pagpapunta nanganganak yun, meron yung maleta sa loob para magagamit ko rin siya na dalawa na sila pabalik. So, dito, I opted to stick dun sa 20 kilograms, including na yung mga pwede kong mabiling pasalubong para hindi na hassle. Kasi, kapag nag-add ka ng baggage allowance, hindi mo i-add yun kay SMB I-add mo yun dun sa airline directly, and medyo mas mahal yun. And worst is, kapag sa airport ka mismo nag-add, medyo
mas mahal siya compared sa pag mga online or via travel agency. So, next na kasama din doon is yung private coach with English speaking tour guide. So, si Francis. So, pasalamatan ko lang si Francis kasi, ayun, napaka bait naman din niya, accommodating. Ang pinaka hindi ko lang nagustuhan sa kanya is may mga locations kami na gusto naming puntahan na kami na lang mismo yung nagkusang pumunta doon, hindi niya na kami sinasamahan. Pero it's okay, it's understandable because we are on a group naman din. And of course guys, ang isa pa sa mga included is yung mga sightseeing tours as specified sa itinerary. Kasi meron yung list ng itinerary na mga pupuntahan nyo on day-to-day basis. So day 1, day 2, day 3. So may mga kasama na kayong mapupuntahan doon, pero karamihan kasi ng mga magagandang attractions doon sa pinaka pinuntahan naming tour ng Shanjiaje is an optional tour. So mamaya pag-uusapan natin yun. Pero usually, kasama dito yung mga entrance tickets. Let's say for example sa Forum Town, sa Orange Isle, yung nilakad ko nang hindi ko naman nakita yung malaking statue. Tapos meron din doon kasama yung mga compulsory shopping, yung lahat ng compulsory shopping, silk shop, jewelry, kasama yun lahat doon. Tapos, of course, yung mga iba baka hindi ko na lang nabanggit, pero i-check nyo kung ano yung included at kung ano yung optional tour. And last but not the least, of course, meals as listed din sa itinerary. So, kung kasama yung dinner, kasama yung lunch, or kung ano mang meals yung kasama for the particular day. Siguro sa buong tour, ang hindi lang namin nakasama na meal is yung dinner time nung day 1. The rest kasama yun lahat. Kahit nung bago kami mag-flight sa airport, may pa-dinner na burger na pinadala sa amin or pinakain sa amin nung nandun kami sa airport. So, pa-take out, kumbaga. So, lahat yun kasama. So, ang pinaka-payo ko as early as now is bago kayo mag-decide if you will be joining this tour or not, i-check nyo mismo yung itinerary nila para alam nyo kung magkano pa yung extrang ibabayad nyo, or kung halimbawa yung gusto mong puntahan dun sa particular tour hindi pala kasama dun sa whole package, kung magkakaroon kayo ng idea kung magkano ba yung i-add ninyo, kung magkano yung optional tour package na yun, or kung may mas mura kayong mahanapan, pwede din naman yun. Aside dun sa package cost itself, may mga iba pang add-on charges or may mga iba pang separate charges na kailangan mo ring bayaran. So, unang-una na dyan is yung China e-group visa. So, kapag mga ganitong tour guys, ang isa sa mga convenience is you do not have to apply for your own visa and mag-submit ng mga documents. Yun yung purpose ng travel agency, sila ni mismo yung gagawa nun para sa'yo. All you need to do is to send a copy of a photo with white background, tapos a copy of yung personal details page ng passport ninyo. So yun lang yung sinubmit ko and it's done online, and then nagkaroon na ako ng e-visa, kaya ako nakasama dito. So yung e-group visa, ang cost niya is 2,500. Yun yung visa assistance fee nila. So that's on top of it. And then, aside from that, nagbayad din kami ng terminal fee. So, itong terminal fee yata is used sa mga chartered flights. It's 2,500 as well. And then, nagbayad din kami ng mandatory tipping fee. Tipping fee, that's 1,800 for the whole trip na yun. So, nasa sa inyo na lang kapag halimbawa nagustuhan nyo pa sila, tapos gusto nyo magbigay ng personal na tip dun sa inyong tour guide saka sa driver, nasa sa inyo yun. Pero hindi na nila kayo, or hindi siya pilitan, kasi nga meron na naman na ding mandatory tipping fee na siningil si SMB para dun sa mga tour guide. Ang isa pa sa mga binayaran ko is yung tinatawag na travel tax. So, yung travel tax naman kasi is hindi mo siya babayaran kay SMB. I-inform ka lang ni SMB na kailangan mong bayaran yun sa airport pagdating mo. So, that's the first step that I did. And that's 1,620 pa rin naman. So, pwede mo yung bayaran online sa tiesa.gov.ph. Pero ako, since maaga naman ako dumating sa airport, sa airport na lang din ako nagbayad. A reminder lang sa pagbabayad ng travel tax na kapag online payment, may additional sila na fee dun sa airport. Nasa 25 to 50 pesos ata siya.
ayun, pwede nyo na lang balikan yung episode 1 ko para makita nyo yun. Tapos last, nag-offer din si SMB Travel and Tours ng travel insurance for 900 pesos for the whole trip. It's required and it's not required but it's highly recommended. So, hindi siya mandatory. Option nyo yun kung pwede kayo mag-book ng travel insurance sa GCash or kung saan mang travel insurance kayo pwede. Pero kami, re-recommend ko rin na magkaroon kayo ng travel insurance for your own safety. So, ang total bill na binayaran ko dito sa SMB, including the breakdown, so yung package itself, it's 21,999. Tapos yung e-group visa is 25. Tapos terminal fee is 25. Tipping fee 18. Single supplement fee, yun nga yun, para may solo room ka for solo travelers. Additional 6,000 pesos. So, ang total is 34,799. So, sa SMB, kapag nagpo-post sila usually sa page, sa Viber groups, or sa Instagram, meron dun package price. Tapos, hihingian ka lang nila ng down payment at least half. Tapos, yung other half, you can complete it or you can pay it at least 45 days. Yun yung nila generic rule, 45 days before your travel date. Pero, sa case ko kasi, parang 2 weeks before nung travel, tsaka lang ako nag-book. And since meron na tayong experience sa kanila and natatandaan nila tayo dahil alam nga nilang blinag ko din sila last time sa Shanghai, na-accommodate pa rin naman nila ako. Siguro ako yung isa dun sa last 3 na people na jumoin dun sa tour na yun. Kaya kung mapapansin niyo dun sa e-group visa, nasa dulo talaga ako. Pati dun sa pila. Pero yun nga, happy pa rin naman ako na naka-join tayo dito. And very accommodating pa rin yung staff ni SMB, especially si Miss Crisel. Siya yung nag-assist sa akin. So next guys, let's talk about our itinerary real quick. So para lang din ma-refresh yung memory natin kung ano ba yung nangyari dun sa ating day-to-day activities dun sa ating Shangjiajie tour. So sa day 1, pagdating namin, morning flight kasi kami, madaling araw. So 3:45 kami umalis ng Pinas, dumating kami dun around 7. And pagdating ng Changsha, nakaabang na si Francis dun sa arrivals hall ng airport. After nun, punta kami ng hotel para mag-breakfast. Hindi pa kami nag-check-in nun. Nag-breakfast lang kami. And then, after nun, umalis kagad tayo para pumunta dun sa Orange Isle. So, tip lang guys, dun sa Orange Isle, huwag nyong gagayahin yung nangyari sa amin. Hindi kasi kami in-inform proactively ni Francis na, guys, kung gusto nyong marating yung dulo, kailangan nyong sumakay dun sa parang train, dun sa battery car, which is not included dun sa package namin. So, walang ganong option binigay sa amin. So, nagulat na lang kami na may mga nakakapunta pala dun. And may nag-comment din sa akin na kami, nung pumunta kami dyan, sumakay kami nung car, kaya nakarating kami dun sa dulo, dun sa parang pinaka sa statue, dun sa Orange Isle. Pero ako kasi I tried na lumakad pero sobrang layo pa rin. So in-enjoy ko na lang yung paglalakad dun. And medyo maulan nung pagdating namin, kung mababalikan ninyo yung ating video, medyo maulan kaya medyo struggle din talaga sa paglalakad. So again, kung gusto nyo marating yung dulo, kayo na din siguro mismo yung proactively na mag-approach kay tour guide na, hey, gusto namin marating yung dulo, gusto namin mag-take advantage ng battery car para makarating doon. And then after that, pumunta kami sa Taiping Old Street, sa Wangxing Road, and Walking Street. Yun yung maraming mabibili na para siyang para siyang yung part ng Shanghai na maraming pamilihan. So, ayun naman, pwede kayong mamili, pwede kayong mag-mall, pwede kayong bumili ng mga pasalubong, marami, malilibang kayo doon, marami siyang mabibilihan, and marami ding food na pwede nyong kainan. And then after that, dumiretso na kami sa hotel and doon kami nag-check-in. So sa day 2 naman guys, nag-breakfast lang kami sa hotel and then check out na. Overnight lang kami doon sa hotel na yon. And then from Changsha, nagpunta na kami sa banda ng Shangjiajie. Kasi yung Changsha guys, medyo malayo pa siya. Parang siguro mga nasa 3 to 4 hours na biyahe papunta dun sa Shangjiajie. And then after that, pumunta kami dun sa world's highest glass bridge. And then nag-zipline tayo. So yung dalawang yun guys, yung zipline tsaka yung glass bridge,
hindi siya included dun sa tour package. So, that's an optional tour na tinake ko. Kasi gusto ko nga matry yung zipline doon at makapag glass bridge naman din tayo. And bago pala kami pumunta doon, kumain din muna kami ng lunch sa isa sa mga minority restaurant na masarap doon. And then after that, we've also went to Furong Town. Sa gabi naman, nag-Furong Town kami. Si Furong Town, wala kaming extrang binayaran as far as I can remember. Kami ay umikot lang dun sa town, picture-picture, nag-immerse dun sa culture na nakita namin dun. And isa yun sa mga magagandang napuntahan, lalo na nung nakita ko yung waterfall na kala mo drawing. Kala mo AI kasi yun sa mga posts sa Instagram or sa TikTok. Pero nung nakita ko siya, natuwa rin talaga ako kasi na-amaze din ako kasi ang galing. Ang galing. And na ano nila, kumbaga parang na-keep nila yung ganda ng Furong Town up until this time. Kasi isa daw yun sa mga matatagal ng towns. So, yun ang nangyari sa day 2. Pag after namin ng Furong, nag-check-in na naman kami sa hotel na ibang hotel naman na nasa Furong Town at doon kami nagpalipas ng gabi. And then sa day 3 naman natin guys, nag-breakfast lang sa hotel tapos check out ulit. Tapos tayo ay nag-compulsory shopping sa Tong Rentang, yung herbal shop. And then after that, nag-lunch naman kami ng Thai lunch naman sa Mayu Cuisine House. Tapos pumunta kami sa Tuja Palace. Dun sa Tuja Palace guys, yun yung medyo maraming tao pero marami kami nabiling pasalubong kasi isa sa mga technique talaga dyan is makikipagtawaran ka, bargain kumbaga. Kung hindi man nila ibababa yung presyo, mag-add ka na lang. Kung halimbawa, ang original na in-offer nila is 8 for 100 yuan, gawin mong mga 11 for 100 yuan o ayan mo ng konting-konti. Tapos, magmi-meet na lang kayo halfway. Hindi naman sila papayag dun sa binabargain mo kung hindi sila kikita dun. So, try nyo lang din i-practice na mag-bargain. Kasi syempre, for a budget traveler like me, every peso or every yuan counts. So, importante na makipagtawaran din tayo. And then after nun, nung kinahapunan kami naman ay nagpunta sa Tianmen Mountain, yung 999 steps na pataas na sobrang nakakapagod at nakakahingal. Ginawa ko din yun. And bukod doon, nag-cable car kami papunta doon. So, cable car papunta, tapos mas malaking cable car pababa. So, yun, again, it's an optional tour na hindi kasama doon sa package na binook natin. So, mamaya, dadaanan natin kung magkano ba yung mga optional packages na tinake advantage ko para may idea din kayo. So, the following day naman, nagsimula kami din sa dalawang compulsory shopping sa latex shop tsaka sa herbal tea tasting din naman. So, ayun, yung mga compulsory shop guys, kasama talaga siya sa tour, so wala tayong choice kundi makinig or at least pumunta doon. But it does not mean na kapag compulsory nga, yun, alam ko na sabi ko na to, na kapag compulsory, hindi porket sinabing ganun, mandatory na bibili ka. So, again, kung nagustuhan ninyo yung product, go for it. Pag hindi, don't buy. Yun lang yung pinaka niya. Wala silang choice or hindi sila pwedeng namimilit sila pero wala talaga, if no means no, di ba? Parang pag ayaw mo talaga, wala silang magagawa para bumili ka sa kanila. So, and then of course pumunta tayo sa Avatar Mountains. Isa rin yun sa mga highlights ng tour. Yung Avatar Mountains tour, yun yung pumunta tayo dun sa mataas na elevator, umakyat tayo dun sa sobrang mataas na elevator, and then aside from that, tayo ay nanood ng Fox Lady show sa Tianmen. So yung Fox Lady show, it's an optional tour guys na hindi kasama sa package, and pero isa yun sa mga masasabi kong nagulat ako na nagustuhan ko siya talaga and na-enjoy ko yung show na yun. Parang hindi mo alam kung saan ka lilingon kasi nga ang daming nangyayari. And since may subtitle naman, kahit pa paano, naintindihan ko yung pinaka-story ni Fox Lady. So, kung gusto nyo na mapanood yun or ma-experience, pwede nyo i-book yun as optional tour. And then sa last day namin guys, last day namin is very chill na lang. May optional tour doon na Baofeng Lake Cruise na hindi ko na pinuntahan. Instead, ang ginawa ko lang is namili ng pasalubong. Nag-check out of course sa hotel, namili ng mga pasalubong.
dun sa Baofeng area. Tapos meron din kami dun ginawa na compulsory shopping again sa jewelry shop. Tapos samgyup kami, nag Korean barbecue kami for lunch. And then yung dinner nga, yun nga yung since gahol na sa oras, tinake out na lang, tapos sa hotel, sa airport na lang siya dinistribute nila tour guide para at least maibigay pa din kasi part yun ang binayaran natin. So, basically yun yung pinaka naging itinerary natin. And then, madaling araw din kasi yung flight namin pabalik ng Pilipinas, kaya nag-count siya as 5th day. So, sa mga optional tours naman, yung optional tour na sinamahan ko is tatlo. Actually, apat yung optional tours na in-offer nila. Number 1 is yung Glass Bridge. Second is yung Tianmen Mountain. Third is yung Fox Show, yung Fox Lady Show, and then fourth is yung Baofeng Lake Cruise. So, yun nga, sabi ko yung Baofeng Lake Cruise, I opted not to join it kasi nga, nag-cruise na ako dati sa China. And parang sapat na yun para sa akin. So, hindi ko na masyadong pinush tong Baofeng Lake Cruise. So, original price nun, nung tatlong tours na optional tour na sinamahan ko is 225 USD. And take note guys na hindi ko to binook directly sa SMB. Nakipag-usap kami directly dun sa tour guide namin. So, since sa case namin, majority nung nasa tour, actually lahat nung nasa tour, gusto namin yung free. Pero nangihingi kami ng discount. Kasi nga, yun, pag mas marami kang tour na sinamahan, mas may chance na magka-discount. And kapag lahat kayo sasama, mas makakahingi ng discount si tour guide. So, sa case namin, from $225 naging $200 na lang siya. So, from yun, $225 nasa 13.8 yun. So, naging $200 na lang siya. Nasa 12,300 or 200 na lang siya. So, malaking tipid yun. Kasi, syempre sa SMB, hindi sila pwedeng magbigay ng discount doon sa mga optional tour. Kasi yun yung pinrovide na package or na rate sa kanila nung affiliated na tourist company dito sa or doon sa China. So, ang pinaka-tip ko sa inyo is check nyo yung pricing sa Klook, check nyo yung pricing sa Agoda. Kasi just to share lang, nung nag-Disneyland naman kami sa Shanghai, Nikkei, hindi din kami nag-take advantage nung Disneyland na package na ino-offer ng tour guide kasi mas mahal nga. Ang ginawa namin, nag-book kami ng ticket sa Klook, tapos nagbayad na lang kami ng 100 yuan para dun sa bus ride going going to Disneyland from the hotel and going back to the hotel from Disneyland. So, nakatipid din kami doon sa part na yon. So, itong mga optional tours na to guys, ang nasa isip ko nun, nandito na lang din ako sumama na ako sa tour na to. Tapos, ito yung magagandang puntahan, pero optional siya. So, why not join na? So, it's something to consider, lalo kapag saktuhan lang yung pera mo dun sa package na binili mo sa SMB. Kasi, kung sakaling to mga optional tour, hindi mo binasa or hindi mo napansin na optional pala, tapos nag-expect ka na makakasama ka dun based dun sa package mo, ayun, baka ma-disappoint ka pagdating mo dun sa tour. Tapos, syempre, may nagtanong din sa akin ito na, paano kapag hindi sumama sa mga optional tours, anong gagawin mo? So, may mga lugar na hindi na pinupuntahan doon sa optional tour, let's say yung sa Baofeng Lake. So, sa case ko, since hindi kami nag-Baofeng Lake, tinuro na lang kami ni Francis doon sa isa sa mga lugar na maraming mga mabibilihan ng souvenir, maraming pwedeng magpamassage, ganyan, kainan. And doon na lang kami nagstay. So, hindi ka naman talaga nakangangalang sa bus. So, guys, pag-usapan naman natin this time yung mga questions na nakuha ko sa comment section and sa mga inquiries ng ating ilan sa mga nanood ng ating vlog. So, unang-una, ano daw ginamit kong mode of payment? Cash ba or Alipay or WeChat? So, dito sa China trip, guys, to answer your question, never ako nag-withdraw dito. Pangalawang beses ko na sa China, hindi ako nag-withdraw ng pera. GCash talaga, generate QR, or pay using Alipay. So, yun yung pinaka naging mode of payment ko sa whole journey ko dito sa Shangjiajie at dun sa Shanghai nung nag-Shanghai kami before. Tapos, meron ding nagtanong about paano daw kung merong senior na kasama tapos medyo ayaw nang umakyat, ganyan, or limited yung yung kakayahan na pumunta sa mga locations na napuntahan natin. So, of course,
prioritize pa din yung safety tsaka comfort ng inyong mga senior na kasama. So, wag tansyahin ninyo kung yung mga pupuntahan ba pwede nyong i-ask kung matataas ba yung steps, kung ilang steps, or kung malayo ba masyado, para at least pwede nyong from there magkakaroon kayo ng basis whether or not na itutuloy ninyo yung na isama yung inyong mga senior doon sa particular part of the trip. Yun, kasi etong Shangjiaje na to, nabalaan na ako na talaga more on walking talaga to. More on walking, tapos maraming mga pupuntahan na matataas, gaya nga ni Tianmen Mountain. So, nakakapagod siya. So, i-consider nyo rin yun kung ito ba yung destination na para sa inyo kapag meron kayong isasamang senior citizen. Isa pang tanong na nakuha ko is, gaano daw ba katagal yung binibigay sa ating time dun sa mga locations na binibisita natin. Nakadepende po kasi ito sa buong grupo din no. So, sa case kasi namin is, kapag nagbigay ng time, let's say 45 minutes or 1 hour per location, nag-stick kami dun sa time and lahat kami bumabalik on time. So, magkakaproblema lang kayo, mag-a-adjust lang yung time na yan kapag may mga nalilate. So, sa mga ganitong tour guys, iwasan nating malilate sa mga call time para at least hindi madadama yung buong group. And isa pang consideration dito is, depende din sa kung anong location yung pupuntahan. Kung alam ni tour guide na itong location na to talagang mag-spend kayo ng time dito dahil maganda to, nagbibigay sila ng mas mahabang oras. So, mga, let's say, 1 hour, 30 minutes, ganun, para at least, mas ma-enjoy. Yun kasi yung ano nun nag-tour ka para makapag-relax, ma-enjoy, and bibigyan naman kayo ng enough time ng tour guide para ma-maximize, ma-utilize ninyo yung buong oras nyo dun sa mga locations na magaganda. Isa pa sa mga questions na na-receive ko is, how is SMB para sa mga solo travelers, kung okay naman daw ba? Based on my experience, okay naman. May mga pros and cons, pero lamang naman yung pros. So, satisfied naman ako dun sa naging experience ko sa SMB. Alam ko, may mga ibang suggestions ako dun sa buong tour, dun sa mga videos ko, and I stand by that. Kailangan mo lang ding i-consider kung dito is, may location ka ba na mas gusto mong magtagal dun? Kasi kung ganun yung type ng travel na gusto mo, hindi masyadong recommended na mag-group tour ka. Kasi sa mga group tour nga is, limited yung time per each location. Hindi ka pwedeng mag-decide na, ay dito, mas gusto ko magtagal dito. Nasa tour tayo, so kailangan sundin natin yung itinerary ng ating tour. May question pa dito na ano daw ang sekreto bakit maputi pa din yung shoes ko even after all the walking that we've done dun sa buong tour. Medyo madumi na rin po yun ng very light. Talagang ano lang, punas-punas lang para at least comfortable pa rin tsaka maganda tignan. And yun nga, always sa tour na to particularly guys, wear comfortable shoes dahil kung nakita ninyo walang day dun sa tour na yun na naka less than 10k steps ako. Lahat 10k steps pataas, 15, 18k, meron pang 25k steps in a day. Yung day 1 ko, naka 25k ako kasi nag-walking ako ng malala nun. So, yun. Isa sa mga tips is wear comfortable shoes para at least hindi ka mahihirapan kapag lakaran nga at hindi ka madaling sumakit ang paa or mapagod. Factor yun na dapat nyo talagang i-consider. Meron din akong comment na nabasa guys na sabi bakit ganun yung mga optional tour parang yun yung mga must see dun sa location, and I agree with that no. Kaya din nag-join ako dun sa mga optional tour kasi let's say yung Avatar Mountains, syempre isa yun sa mga highlights ng tour, so gugustuhin mo talagang mapuntahan yon, and yung Tianmen Mountain din, tsaka yung Glass Bridge. So yung tatlo talaga sabi ko na kahit anong mangyari pupuntahan talaga natin yun. Pero yun lang, yung Avatar Mountains pala talaga, hindi pala siya optional tour. Part talaga siya ng package. Pero yung Tianmen, tsaka yung Glass Canyon Bridge is optional. So, tinake advantage natin yun. And then sa food guys, paalala lang, isa sa mga observation ko at nung group namin is, mostly kahit para siyang nakahain style. So, marami talagang food nakakabusog in the sense. Pero, karamihan nung nasa choices nung hinahain sa amin
pare-pareho. So yun, may mga days or may mga moments na medyo masasawa ka na dun sa food kasi nga, ito na naman. Pero magkaganon pa man, enjoyin pa rin natin kasi hindi naman araw-araw sa buhay nating mga Pinoy na nakakatikim tayo ng mga legit tsaka authentic na Chinese cuisine. So, medyo yun lang, pag medyo picky ka sa food, wala kang choice kasi kung ano yung nakahain, yun yung part ng tour or yun yung part ng package ka. Wala tayong choice, kainin natin, sayang naman. Kung hindi nyo napanood yung beginning ng vlog guys, ng series na ito is reminder din sa group visa, always have to, always secure your own copy ng group visa kahit photocopy lang. Kasi pagdating sa immigration sa Pinas, kahanapan ka ng copy nun and hindi sila tumatanggap ng mga nasa phone lang. So, dapat printed copy. Tapos, kung ano yung pagkakasunod-sunod ng pangalan sa visa, pipila kayo doon pagdating sa China and pag-exit ng China. So, kailangan coordinated kayo. May mga GC, may GC yan sa SMB at meron silang orientation prior dun sa flight itself at least 3 or 5 days before ng flight para magbigay sila ng mga kailangan ninyong gawin at kailangan ninyong i-prepare, mga tips na din sa mga travelers para at least prepared tayo dun sa flight. So make sure lang na kung sino yung agent na makakausap ninyo sa SMB, makipag-coordinate din kayo sa kanila. Or pwede din kayo mag-follow up kasi in my case, parang nalimutan na yata nila akong i-add sa GC. So parang the day before nung flight, tsaka lang ako na-add sa GC. Pero okay lang kasi nga, may idea na ako. Pero kung halimbawa first time mong sasali, so make sure nakasali ka dun sa mga GC nila para wala ka nakakalimutang updates tungkol dun sa inyong tour. And syempre guys, ang pinakapayo ko is, last na tip ko is, enjoy. Enjoy yung mga small hurdles or yung mga small na unfortunate events during the travel. That's part of the journey itself eh. So, kailangan lang prepared ka physically and mentally prepared ka at financially din syempre dapat medyo ipon-ipon tayo ng konti kasi yun nga may mga finds dito sa China or sa mga tour na bigla ka na lang mapapabili pero kung stick ka sa budget that's okay lang din. I-enjoy nyo ito and kung meron akong hindi nasagot na questions please comment down below. You can also reach out sa aking Instagram at AJTV Amazing Travels para mag-ask ng question or mag-comment na lang din kayo, pwede rin naman. And kung sakali man na pupunta din kayo, makatulong din sana itong mga tips and tricks na binibigay ko sa inyo. At dahil dyan guys, i-end ko ng vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito at final episode ng ating Shangjiajie China vlog. At kung nagustuhan ninyong video at ang series na ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you sa ating next travel series dito sa Bohol. Pero bago dito sa Bohol, tayo ay pupunta muna sa Ocean Park at abangan ninyo ang next episode or ang next travel series na yon sa next episode natin or sa next upload ng vlog. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!